Pangatlong Pilipinong marino na ang namatay sa mga pag-atake sa Black Sea. Kinumpirma ito ng Department of Migrant Workers noong Sabado. Ayon sa ISD, 236 na Pilipino sa 17 komersyal na barko ang naapektuhan ng mga drone at missile attack sa mga daungan ng Ukraine sa Hilagang Black Sea. 3 ang patay, 15 ang sugatan, 1 ang nawawala, at 217 ang ligtas. Ang unang nasawi ay noong ika-6 ng Hulyo, ang pangalawa ay ika-19. Inatasan na ng ISRI ang mga manning agency na itigil ang pagpapadala ng marino doon at ipinalilipat ang 180 pang Pilipino sa 12 barko papunta sa mas ligtas na daungan. May bagong banta ng bagyo at malaki na ang saklaw ng ulan. Ayon sa Pag-asa Bulletin na inilabas alas 4 ng hapon nitong Sabado, may low pressure area na natukoy sa layong 575 kilometro silangan ng Infanta, Quezon. May medium chance daw itong maging tropical depression. Dala nito ang maulap na langit na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Metro Manila, Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Cagayan, Isabela, at Aurora. Nagbabala ang Pag-asa ng posibleng flash flood at landslide sa mga lugar na ito. Sa iba pang bahagi ng bansa, umaasang may kalat-kalat na pag-ulan mula sa localized thunderstorms. Isang senador at ang kanyang anak kakaharapin ang plunder. Inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Biyernes na sasampahan ng plunder at graft complaints para sa preliminary investigation sina Senador Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Levist. Kasama rin si dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Ayon sa reklamo, nagsabuatan umano sila para makakuha ng exclusive rights sa mga solar energy service contract na nagsara umano sa ibang investor at bumuo ng virtual monopoly. Umaabot umano sa 10,444 na milyong piso ang halaga ng mga obligasyong hindi nabayaran. Itinanggi ni Legarda ang alegasyon at sinabing walang pondo ng bayan na nagamit. Nakalaya si dating Senador Bong Revilla at hindi raw ito ikinagulat ng ombudsman. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang petisyon ni Revilla para sa piyansa sa kaso ng umano'y 72,800,000 pisong ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. 1,000,000 piso ang itinakdang cash bond. Ayon sa korte, nabigo ang prosekusyon na patunayang malakas ang ebidensya ng pagkakasala. Tugon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bahagi raw ito ng laban, at sinabi niyang, quote, "We predicted this to happen." Iginagalang daw nila ang desisyon pero gagamitin nila ang lahat ng legal na remedyo para ipakitang malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Mahigit 150,000 bata sa Cordillera ang target ng bakuna ngayong Agosto. Ayon sa Department of Health sa Cordillera Administrative Region, 150,816 na bata ang nais nilang mabakunahan laban sa measles at rubella. Isasagawa ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity mula ika-10 hanggang ika-28 ng Agosto. Sakop nito ang mga batang 6 na buwan hanggang 59 na buwan ang edad. Ayon sa tala ng IE, tumaas ang kaso ng measles at rubella noong 2025 matapos makaligtaan ng maraming bata ang routine na bakuna at mga 73% ng naitalang kaso ay mga batang hindi nabakunahan. Hinihikayat ng DOHCAR ang mga magulang na magtanong sa pinakamalapit na health center. Matapos ang 13 taon, Pilipina na naman ang Miss Supranational. Kinoronahan si Katrina Legado bilang Miss Supranational 2026 sa Strzelecki Amphitheatre sa Nowy Sącz, Poland. Tinalo niya ang 66 na iba pang kandidata mula sa buong mundo. Siya ang ikalawang Pilipina lamang na nakakuha ng titulong ito matapos si Mucha Datul noong 2013. Si Legado ay isang model, entrepreneur, at military reservist at nagtapos siya sa De La Salle University. 2 beses na rin siyang sumali sa Miss Universe Philippines, second runner-up noong 2022 at top 6 noong 2025. Salamat sa panonood. Like, subscribe, at i-enable ang notifications para sa latest news araw-araw.